So, ito, meron tayo gagawin. No power. Ayan natin. Plug in. Walang charging lights. Powering on. Walang nangyayari. Wala. Kahit anong ilaw, wala. No power. Dead board. Dead laptop. Dead unit. So, try natin. Open na natin. Disassemble yan. Ano lang pag-disassemble. So, yan. Battery. Kung itong no power visual inspection mo, titignan nyo muna yung board. Kung may sunog, possible na shorted. Possible shorted po ka. Shorted kasi kung sunog. Diba ako rito konta. Possible pa kayo rito. Ayan. Tapos, istitested nyo na siya kung short siya. Using deep mode ng multi-tester natin, deep mode nyo lang. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung sensing resistor nyo. Actually, itong isus na to, dito yung sensing resistor nyo. Napakita ko sa inyo. So, sana. Tayo na. Pakita ko sa inyo yung saan yung sensor resistor. Ito yung charging port. Yan. Ito yung charging port natin. Yan yung charging port natin. First, syempre yung negative probe natin sa ground. Yung positive ito yan. Tuloyan yung sensing resistor natin. Ito. Makikita nyo, ito yung charging port. Yan, papunta rin dito. Yan, yung inductor dyan. Yan. Tapos papunta sa first MOSFET. Yung first MOSFET natin, second MOSFET. Ito. Tapos, ito yung sensing resistor. Dito pa lang, kung shorted na yung positive natin, yung B+, 19 volts, or min rail, yan. Kung shorted na, malalaman na natin dito. Kung shorted yan, hindi nagpa-power. Rinig nyo ba?
Yan. Shorted na yung main rail natin. Using multi-tester, malalaman natin na shorted yung main rail natin. Kaso, ang problema natin, mahirap hanapin yung saan yung parte ng shorted yan. Kaya ginagamitan natin yan ng power supply o DC range. Power supply. Yan. Yan. So, alam na natin na shorted yung shorted na yung 19 volt main rail natin. Shorted na yun. Kaya, gagawin na lang natin is hahanapin yung transmission. Siyempre, 19 volt rail is makarami yan, mahaba yan. Yan yung pinakamarami sa motherboard. Possible dito, yan. 19 volts na mga to. Lahat yan ito. 19 volts na yan, kaya shorted. Ayan, 19 volts yan. Dito rin, meron din tayo 19 volts. Ayan. Dito rin, 19 volts. Ito, 19 volts to. Ayan. Ngayon, minsan kasi nahanap yan using kapag nakikita mo parang busted na yung capacitor yan. Mga possible na possible dito, possible dito, possible yung mga yan. Possible naman lahat siyempre yan. Ngayon, makuha natin using DC lens. Pag-volt using ano to, voltage injection, malalaman natin yan. Siyempre. Siyempre, pag shorted na yung 19 volts rail, dun lang kayo mag-inject. Lagyan natin muna yung DC lens natin, is lalagyan natin ng ilang volts ba? 3 volts, lalagyan ko siya ng 3 volts. Ilalagipit natin siya dito sa negative. At dito, pwede na dito kasi nakaturnig dito naman. At syempre, dati kasi naghahawak-hawak lang ako niya. Ngayon, nakabumili na ako nito. Ito is isang pinakamabilis na paraan para mahanap yung shorted. Charge. May pa-charge na. Ayan, ito ang gagamitin natin para makahanap agad kung saan yung shorted na part. Possible yung mga ganito kasi is capacitor lang karamihan. Ayan, ngayon hanapin na natin using to. Wala akong makita. So, wala dito makita guys kung saan yung shorted. Possible na sa other side. Kaya babaklasin natin. Babaklas tayo. Kailangan natin baklasin to kasi nga possible na sa kabila yung shorted natin.
shorted na part, busted na part. Kaya binabaklas ko. Possible din kasi MOSFET kung may sira. Ano. Pero mas the best pa rin tanggalin na natin para kabilaan. So, meron pa pala dito. Tayo. Meron nga. Sila natin tagalin talaga to. Pag no power guys kasi yung ginagawa nating laptop, hindi mo na kailangan kabahan dun. Ito yung mga laptop na hindi mo na kailangan kabahan pag no power. Kasi nga, no power na. Kasi halimbawa lang, hindi ka na kinakabahan na baka mamatay. Hindi ka tulad ng mga no display yan, kinakabahan ka talaga dyan. Kasi no display lang yun, possible kasi na mamatay yung unit. So, ito na, mag-inject tayo ulit. Inject tayo ng 3 volts. Inject tayo. So, 2.6. Pumapalo siya ng 2.6 ampere. So, parang meron dyan. So, ayan guys, may nakita ako rito. Ayan. Yan, nakikita nyo yan. Yan. Wala na, isa lang. Ito lang siya. Ayan yun. Ito. Ayan, nakita ko. Pag-inject kasi natin, namumula na siya doon. Ayan. Namumula na siya dito. Ayan guys. Nilinis muna natin. Diba? Kita na? So, ayan, kita na yung shorted. Tapos, na-check din naman yan using, syempre, pagka nakapakapa, pag yung wala ka pang thermal cam, wala ka pa nito, nakakapa yan guys, mainit yan. Nakakapa mo yan dito, mainit. Ayan siya, mainit. Nararamdaman mo naman na umiinit yan. Pwede nating taasan yan para lumakas yung ano niya, amperahe niya. Ayan, para mas maingat siya. Pag yung kakapa ka lang. Ito na lang. Oh, ito yan. Ito malaki palang capacitor yung ano. Yung sinira. Ayan. Tingnan na natin alin dyan. Alin sa dalawa na yan. Kasi dalawa yung capacitor natin dito. Ito. Saka ito. Ito at saka ito. Dalawa sila. Magkatabi. Ngayon para malaman natin. Siyempre nakikita ko na yan dito sa thermal camera natin. Pakita ko lang sa inyo.
Ayusin. Ayusin kapakapa. Nakakapayag kung may pang-inject ka. At saka syempre, pag ano yan, pag nakatama na dito parte, diba? Dito parte sabi mo. Ayan, dito parte siya. Lalagyan mo lang dito ng petrol. Saka mo siya inject. Nabukan mo. Alin yung unang natutuyo? Yun yun. Nakita niyo yan? Nakita niyo yan? Ayan o. Kita niyo ba? Natutuyot siya agad. Wala naman banda. Ito lang talaga. Natutuyot siya agad. Okay na, mami. So yun, lapit natin para makita nyo. Yan. Ayan, guys. Lalagyan ko ng ito. Strong. Kita nyo, tutuyo siya agad. Ayan, natutuyo siya agad. Ngayon, tatanggalin na natin para makita natin kung tama nga. Ganito lang din yung pagtatanggal ko, using ano lang. Pag mga kapakapacitor lang na ganyan, soldering lang pinatatanggal ko para hindi na mainitan yung board. Hindi na masyado mainit pa yung board. Ayan. So, ganun lang siya kadaling tanggal. Tanggal na. Ngayon, natanggal na siya. Tatry natin siya ulit. Hindi kan pinaram. So, hindi na nagko-consume guys. Wala na rin init, nakita niya. Hindi na rin naiinit yan. Wala na rin yung wala na pasok. Bali, lalagyan natin ng bag. Sa mga baguhan lang din, mga mas bago pa sa akin. Huwag niyo na kami bumili ng mga kapakapacitor. Bali, marami yan sa mga board. Napakarami. Ito. At pwede yan. Wala tayo dito sa kabila. Ayun, tapusin ko lang to. So, ayan. Nakuha na ako. Ayan. Lagyan natin. So, nalimutan ko na yung anak ko. Susunduin ko pa pala. Tatampo na naman yun.
So yan, ikabit na.
So, ayan, napalitan na natin yung capacitor na yan. Siyempre, lilinisan muna natin. So clean, siyempre, so good. So clean, so good. Medyo tabi niya, kakabit ko. Pero okay lang. Next time. So, ayun. Natanggal na natin. Ikabit na rin natin. Makabitan na natin. So, ito yung issue guys na common sa mga laptop. Common na common yung ganito, yung shorted capacitor. Common na common yan. Kaya sa mga kung hindi nyo pa alam yung ganyan troubleshoot, sundan nyo na yung video ko. Madali na naman yan. Yung mga marunong naman na, syempre, yan lagi yung pinakagusto ng may alam na sa pag-troubleshoot ng dead motherboard or shorted motherboard. Sana ganyan lagi. At para mabilis yung trabaho. Ngayon, tatry na natin. Subukan na natin. So na-check ko naman na, ayan, wala naman siyang wala naman siyang ibang short. Nakabit na natin yung mga peripheral niya. Nasubukan kung nalabot talaga ang problema. Dati naman nung wala pa akong gamit na Enderman. Yun na talaga nagamit ko, yung kapakapa. Nakakapasa pa nga minsan, napapasa ko sa daliri. So, ayan. Pala tayo nalimutan kabit dun. Kabit na natin yan. Kabit muna natin yung isang yan. Ito. Kabit muna natin ito. So, kabit na rin natin yung heatsink niya, syempre.
malapit na nating maikabit lahat. Nakaalaman na. So ayan, nakabit na natin. Bali, try na natin. So ayan guys, may ilaw na. So na yung ilaw. Umikot na rin yung fan. Ang nakikita nyo, umikot na yung fan. Try na lang natin kung mag-display. Ayan. Try na natin. Mag-display. Yun. So ayan, okay na siya. Good na. Mag-display na. Ngayon try natin kabit yung mga iba pang hindi nakabit na parts. Bubuoy na natin. Ayan, malapit na. Okay. Sa mga nag-uumpisa, siyempre, tsaga-tsaga lang muna sa una kasi nung una nga ako, wala nga akong mapanood na ganito. Guide, wiring on. So, lobat. Lagyan natin yung charger. So, yun guys, magpapower yun siya. So, ayan na. Okay na siya. Kaya na natin mag-load yung OS niya. Wala magiging problema. Ayan, bali nag-load na. Okay na. Ayan, good na siya. Good na guys, bali ganun lang, sana makatulong yung video ko sa mga nag-umpisa.
Till next time!